Pag nag-rev ako, mag-advance na yun, no? Kita nyo? Ang laki ng advancing niya. Ang haba ng advancing niya. Malaking tulong yan during your yung biglaang piga, akyatan, at saka siyempre efficiency, power and efficiency. Yun ang gamit ng vacuum advancer, which is ito yon, ported vacuum saka manifold vacuum. At isa pa yung mechanical advancer, kasi nga nag-play na yung kanyang mechanical dahil na-overhaul natin, nilagyan natin ng grasa. Yung pulley niya nakatapat na yan sa 0, minalkahan ko yon, tapos 0. Pero yung turo ng kanyang distributor o yung rotor ay malayong malayo sa tono. So hugutin yan, i-overhaul ko din kasi stack up yung kanyang mechanical advancer. Pinihit mo kanan, wala. Kaliwa, stack up, tas ikanan mo, di bumabalik. Hindi nagpi-play ng maayos. Hugutin ko yan, tapos overhaul para yung mechanical advancer ay ating mapagana muli. Pansinin nyo walang galaw yan yan. Hawakan mo yan. Yan see? Yan yung tinutukoy ko. Yung ang sabi kasi ng iba, normal na hindi daw mapaikot yan. May konting ikot talaga yung ganyan. Parin sa mechanical advancer. Yung iba naman sabi, kaya daw umiikot yan kasi hinawakan ko ganyan. Pinapasabay ko sa ilalim. Pwede, pero ito, gaganyan ko lang siya para sigurado. Yan yung plane na dapat meron. Overhaul. Alright, kabit na natin. Alright mga kaibigan, Tamaraw FX. Anong makina nito? 5K. Dito sa La Trinidad. Yung pulley niya nakatapat na yan sa 0. Minalkahan ko yon, tapos 0. Pero yung turo ng kanyang distributor o yung rotor ay malayong malayo sa tono. Kaya ito ay delay masyado. Kaya nagbabackfire. Ang issue niya, the slow power. Dapat yan, dahil tayo ay naka 0 doon sa pulley natin, it's either naka top dead center yung piston number 1 or 4. So dapat ang rotor tumuro dito sa part na ito, o kaya opposite doon. Pero hindi, malayo. So hugutin yan, i-overhaul ko din kasi stack up yung kanyang mechanical advancer. Pinihit mo kanan, wala. Kaliwa, stack up, tas ikanan mo, di bumabalik. Hindi nagpi-play ng maayos. Hugutin ko yan, tapos overhaul para yung mechanical advancer ay ating mapagana muli. Yun lang ang purpose natin dyan. Dapat ho yan, pag pinihit mo kanan, mapipihit mo yan, tapos pag binitawan, babalik. So yan, hindi ho. Stack up ang mechanical advancer ng distributor nya. So naka top dead center na yan, ay naka 0 na yung pulley. So hugutin na lang yan, tanggalin yung tornilyo. Hugutin, yan. Tapos tanggalin lang yung wire. Contact point naman siya, madali lang. Sige, tanggal wire net. Yan mga kaibigan, no? Very nice na. In-overhaul na natin. Yan. Yung iba naasar naasar sa akin kasi nga kasi pinapagalaw ko na sa baba. Yan. Pansinin nyo walang galaw yan yan. Hawakan mo yan. Yan see? Yan yung tinutukoy ko. Yung ang sabi kasi ng iba, normal na hindi daw mapaikot yan. May konting ikot talaga yung ganyan. Parin sa mechanical advancer. Yung iba naman sabi, kaya daw umiikot yan kasi hinawakan ko ganyan. Pinapasabay ko sa ilalim. Pwede, pero ito, gaganyan ko lang siya para sigurado. Yan yung plane na dapat meron. Overhaul. Alright, kabit na natin. So kakabit na natin after natin na ma-overhaul. Again, dito tayo tuturo. Siyempre yung kabitan ng oil pump sa baba, dapat yun ganyan, nakaturo sa logo. Ganyan yung gatla nya, ganyan.
Tapos pihit natin ng konti ito. Yan. Ganyan konti. Konti lang. Ayan. Ayan lang. Ayan na. Nakakabit na. Tapat na siya. Nakaupo na yun ng maayos, no, sa baba. Ganyan siya mga kapatid. Ganun lang kasimple. At kahirap pag di mo alam yung prinsipyo. Pero meron akong ulit-ulit yung tutorial dyan. Madali na lang yan. Kung sundin mo talaga yung proseso. Ulitin ko, ganyan lang yan. Pag hugot mo kasi yan, pipihit yan ng konti. Yan. Diba? Turo siya doon sa logo. Pagbalik mo niyan, pipihit din yan. Pag upo, turo mismo sa spark plug number 2. Pero sa high tension wires, ang tinuturo niyan papuntang 1. Technically speaking, nakaturo talaga siya sa 1. Alright mga kaibigan, natono ko na siya. Ilagay natin sa 8 degrees before top dead center. Tumapat yan sa 8. Kinorek natin yung paglagay ng distributor. Nilagay natin 750 kasi yan yung specification niya. Ayan. Tinono ko lang ito. Nag-overhaul tayo. Tapos sa carburetor, syempre tinono ko yan. Yung air and fuel mixture screw. At ito ang ginamit ko para makuha natin yung pinaka spot nya, yung pinaka matining during idle. Then barilin mo nga mer. Ayan o. Pag nag-rev tayo, gumagana na yung ported vacuum. Pag nag-rev ako, mag-advance na yun o. Kita nyo? Ang laki ng advancing nya. Ang haba ng advancing nya. Malaking tulong yan during your yung biglaang piga, akyatan, at saka siyempre efficiency, power and efficiency. Yun ang gamit ng vacuum advancer, which is ito yon, ported vacuum saka manifold vacuum. At isa pa yung mechanical advancer, kasi nga nag-play na yung kanyang mechanical dahil na-overhaul natin, nilagyan natin ng grasa. Hindi ko na pinakita sa inyo kasi paulit-ulit na yan, meron akong tutorial niyan kung paano mag-overhaul ng distributor. So yun lang, okay na siya. During idle, okay na rin. Responsive siya, tapos i-test drive na lang ito ng may-ari. May RPM naman siya dyan. Minsan kasi hindi accurate ang RPM dito. Mas kaya gumagamit ako nung gumagamit ako nung RPM gauge digital. Alright. Kung gusto nyo bumili ng mga tuning instrument, lagay ko na lang sa description ng video. Bye bye. This is Motozar.